Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, kung saan isang oras na naman po tayo magbabalitaan, talakayan at magsisirbisyong bayan. Ayan, minsan pa tayo po ay napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point at 89.5 Radio Bandera Philippines, at sa bayan din po tayo napapanood ng live sa Municipal Information FB page. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, tampok po sa ating Balitang Bayan ang mga estudyante mula sa Brooks Point Christian High School o Christian Nights News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-25 araw ng Enero, taong 2025. Ako po si Rian Grace Valdez-Tamon. At ako naman po si Janeline Ojerio mula sa Brooks Point Christian High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na abing nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng mga MIO interns at estudyante ng Brooks Point Christian High School, ang Christian Nights News Team. LGU Brooks Point, pinarangalan bilang Beyond Compliance 24th Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Reduction Management and Humanitarian Assistance. Bagong 2-story warehouse ng building ng LGU GSO, opisyal lang na i-turn over. Housing project para sa mga former rebels, muling tinalakay ng National Housing Authority at LGU Brooks Point. 17 kabahayan sa Sitio Kabangaan, Barangay Samariñana, tumanggap ng portable solar lights mula sa pamahalaang lokal ng Brooks Point. Pagpupulong para sa National Bible Month Celebration, dinaluhan ng mga leaders ng simbahan ng bayan ng Brooks Point. Pulong para sa mga informal settlers ng Sarasa IP Village, pinangunahan ni Mayor Benedito. Municipal Cooperative Development Office, tinalakay ang mga mahalagang usapin sa kooperatiba at agrikultura sa kanilang monthly meeting at team building activity. Mayor Benedito, masayang dinaluhan ng orientation sa anti-drug abuse, VAUSI at HIV awareness sa Barangay Tugtog. LGU Brooks Point at SSS, naghahanda para sa paglalagda ng Memorandum of Agreement. At kapistahan ng Banal na Santo Niño sa Sitio Balacan, dinaluhan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang Christian Nights News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, LGU Brooks Point, pinarangalan bilang Beyond Compliant sa 24th Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Reduction, Management and Humanitarian Assistance. Para sa detalye, narito si Christian Nights News Reporter Pauline Bonales. Balitang Bayan. Isa na naman tagumpay ang nakamit ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO na nakatanggap ng parangal bilang Beyond Compliance sa prestihiyosong 24th Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Reduction Management and Humanitarian Assistance na ginanap sa Manila Prince Hotel. Sa lungsod ng Maynila, personal na tinanggap ni MDRRMO OIC Engineer Maud Ryan Miranda ang parangal na ito. Nagpapasalamat naman si Engineer Miranda na sa taos-pusong suporta ng LGU Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at sa kanyang masisipag na mga staffs na hindi tumitigil ang serbisyo para sa mas ligtas at maayos na bayan ng Brooks Point. Nakakuha ng 2.58 score sa 24th Gawad Kalasag Seal for Local Disaster Risk Reduction and Management,
Council and Offices or LDRRMCOs category para sa CY 2024. Napag-alamang lumampas ang munisipyo ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan, sa mga pamantayan para sa pagtatatag at functionality ng LDRRMCOs na itinakda sa Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 o Republic Act No. 10121. Pauline Bonales, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Pao. At sa Balitang Pambayan, bagong 2-story warehouse building ng LGU GSO, opisyal nang na-turn over. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni Christianized News reporter Nicole Moranya. Balitang Bayan! Matagumpay na naisagawa ang turnover ceremony para sa bagong 2-story warehouse building ng office ng LGU General Service Office GSO itong araw ng Huwebes, ika-16 ng Enero, taong kasalukuyan. Sa may Government Center Compound, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ng iba pang mga panauhin, gayon din ang ilang mga head ng office ng ilang opisina ng pamahalaang lokal. Ang programa para sa nasabing pagtitipon ay pinangunahan ni Administrative Officer Laura T. Arzaga at sinundan naman ang pamungad ng panalangin mula kay Administrative Assistant Romeo V. Aspiras. Samantala, nagbigay naman ng pambungad na salita si Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr. na sinundan ng isang mensahe mula kay Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano. Kinilala naman at pinasalamatan ni Municipal General Services Officer Rebecca M. Cadayan ang Administrasyong Benedito Feliciano para sa bagong opisina at warehouse building ng GSO. Sa bahagi ng turnover speech ni Mayor Benedito, inaasahan niya na ang bagong establishmento ay magamit ng maayos ng parehong mga empleyado na mamamahala nito upang mas maging kapaki-pakinabang sa taong bayan na kanilang maabutan ng pangunahing tulong o mga pangangailangan. Nicole Shane Moranya, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Nicole. Housing project para sa mga former rebels, muling tinalakay ng National Housing Authority at LGU Brooks Point. Sa ulat ni Christianized News reporter Hera Olid. Balitang Bayan! Muling nakipagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kinatawan ng National Housing Authority o NHA na sina NHA Mimaropa Janine Joy Q. Roa, NHA Mimaropa Hilario P. Balones at NHA Mimaropa Maximo R. Cabasal na ginanap sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, araw ng Miyerkules, Enero 15, taong kasalukuyan. Kabilang rin sa mga dumalo sina MSWDO Reynaldo Bacosa, MPDO NP Joey Peramide, representative mula sa Municipal Engineering Office at iba pa. Nilatag sa naturang pagpupulong ang mga kinakailangang dokumento tulad ng current tax declaration, tax clearance at land documents, at marami pang iba upang tuluyan ng maumpisahan ang proyekto at tuluyan na ring maibahagi sa mga former rebel ang mga pabahay na handog ng mapamahalaang nasyonal at kasama na ang pamahalaang lokal ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, ito ay isang napakagandang proyekto para sa mga former rebel upang makapagsimula ng tahimik at payapang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya. Hera I. Olid, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Hera. Samantala, 17 kabahayan sa Sitio Cabangan, Barangay sa Mariñana, tumanggap ng portable solar lights mula sa pamahalaang lokal ng Brooks Point. Narito ang ulat ni Christianized News reporter Micaela Lagisma. Balitang Bayan! Matagumpay na naibahagi ang mga portable solar lights, monoblocks at floodlights hapon ng Huwebes, Enero 16, taong kasalukuyan sa Sitio Cabangan, Barangay sa Mariñana. Personal na ibinigay ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang portable solar lights sa 17 kabahayan sa nasabing sitio, gayon din ng isang floodlight at 20 monoblocks sa Makukuan para naman sa Cabangan Elementary School. Kabilang sa mga dumalo sa kasabing distribution, sina Konsihal Nathan Sam O. Alacanilaw, Konsihal Richard Balian, Liga ng mga Barangay President Honorable Jaja Quiachon, Kapitan Marvin Wanerio at dating Executive Secretary Stalwart Benedito. Sa mensaheng iniwan ni Mayor Benedito, kanyang pinaalala na
na pagkaingatan ng kaloob ng pamahalaan upang mas magamit pa ng mas matagal ang mga ito. Dagdag pa niya na laging bukas ang lokalang pamahalaan para tugunan ang mga pangailangan ng mga mamamayan ng bayan ng Brooks Point. Micaela Lagisma, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Micaela. Susunod, pagpupulong para sa National Bible Month Celebration, dinaluhan ng mga leader ng simbahan ng bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni Christianized News Reporter Mark Garnaza. Balitang Bayan. Masayang nagpulong ang mga pinuno at miyembro ng mga simbahan sa bayan ng Brooks Point upang pag-usapan ang napipintong plano at programa sa gaganaping National Bible Month Celebration 2025, araw ng Lunes, ika-20 ng Enero, taong kasalukuyan sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni Municipal Chaplain Pastor Eder Peralta, Pastor Apolio Beria at Engineer Christian Cairo del Castillo, kasama ang mga mahigit 40 na pinuno ng simbahan sa bayan ng Brooks Point. Tulad ng Roman Catholic Church, National Council of Churches in the Philippines, NCCP, Philippine Council of Evangelical Churches, PCEC, at independent churches. Layunin ng nasabing pagpupulong na tipunin ang lahat ng mga simbahan sa bayan ng Brooks Point na paigtingin ang ilalatag na plano at programa para sa gaganaping National Bible Month Celebration 2025 sa darating na Enero 29 taong kasalukuyan na may temang God's Word, Source of Hope, kung saan ang ibig sabihin ng acronym na HOPE ay Harmony, Obedience, Peace, and Empowerment. Sa pagpupulong kanilang kinilala ang selebrasyong ito bilang kauna-unahan sa bayan. Nais nila itong ihain sa sangguniang bayan upang maging resolusyon na gawing taunang selebrasyon ang nasasabing Bible Month Celebration tuwing buwan ng Enero sa bayan ng Brooks Point. Mark Garnaza, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mark. Samantala, pulong para sa mga informal settlers ng Saraza IT Village, pinangunahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni Christianized News Reporter Pauline Bonales. Balitang Bayan. Pinulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga residente ng relocation site sa Barangay Saraza araw ng Miyerkules, January 15, 2025 sa cover gym ng mismong barangay. Ito ay upang isaayos ang sigalot sa pagitan ng pribadong individual at mga residenteng nagtayo umano ng kanilang bahay sa lote para maging relocation site ng mga kwalipikadong mamamayan. Bagamat mayroong guidelines para sa relocation project, marami pa ring nakalusot at basta na lamang nagpatayo ng kanilang bahay sa lugar na hindi dumaan sa tinatawag na validation. Ayon sa nakatala sa panuntunan, prioridad sa proyekto ang mga katutubo na nakatira sa itaas ng bundok at may mga anak na pinaaral. Walang pag-aaring lupa o lupang mamanahin, mamamayang nakatira sa danger zone o tabing ilog, tabing dagat, pangpang o bangin. Tawang nakatira sa Barangay Saraza o sa katabing barangay na may parehong sitwasyon. Sa huli, ay minabuti na lamang ni Mayor Benedito na muling isailalim sa validation ang mga nakatira sa tulong ng Committee for Relocation sa pamamagitan ni Engineer Charmaine Trocino, MSWD Personnel Edith Pasqua at Barangay Captain Erlito Paalan upang mabigyan ng tamang pagpapasya at matulungan ang mga residente sa naturang lugar. Gumawa rin ng kasunduan para sa mga nakapagtayo ng kanilang bahay sa pribadong lote na kusa nilang lilisanin ang lugar sa loob ng 6 na buwan matapos silang mabigyan ng gobyerno ng malilipatan. Pauline Bonales, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Pauline. Municipal Cooperative Development Office, tinalakay ang mga mahalagang usapin sa kooperatiba at agrikultura sa kanilang monthly meeting at team building activity. Balitang hatid sa atin ni Christianized News Reporter Nicole Moranya. Balitang Bayan. Sama-samang nagpulong para sa buwan ng meeting, kasabay ng team building, ang mga opisyal na miyembro ng Municipal Cooperative Development Council, MCDC, itong araw ng Biyernes, ika-17 ng Enero, taong kasalukuyan, na ginanap sa training hall ng Governor Abway Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing aktibidades ay dinaluhan ni na Konsehal Jonathan Lagrada na siyang
Committee Chairman on Agriculture and Cooperatives, kasama si MCDO Designate Noemi Presto at iba pang panauhin na tumalakay ng ilang mahalagang usapin kaugnay ng naturang aktibidad o agenda ng nasabing pagpupulong. Samantala, matapos ang panunumpa sa kooperatiba ay saglit na isinagawa ang roll call at quorum sa mga dumalo, gayon din ang pagbasa ng previous minutes ng meeting, agenda and approvals at update sa mga mahalagang concerns ng kooperatiba. Huli ay masayang natapos ang aktibidad na may pag-raffle gift at premyong natanggap mula sa inahandang parlor games sa kanila. Nicole Shane Moranya, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Nicole. Susunod, Mayor Benedito, masayang dinaluhan ng orientation sa anti-drug abuse, VAUSI at HIV awareness sa Barangay Tubtog. Ulat hatid sa atin ni Christianites News reporter, Hera Olive. Balitang Bayan! Sa pangunguna ng Barangay Tubtog Council at kanilang sangguniang kabataan officials, matagumpay na isinagawa ang Orientation on Anti-Drug Abuse Campaign, Violence Against Women and Children o VAUSI at HIV Awareness noong Biyernes, Enero 17 taong kasalukuyan sa Tubtog Covered Gym, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Police Staff Sergeant Hassan Santillan ang talakayan hinggil sa anti-drug abuse, habang si Social Welfare Officer Pia Marie C. Paalan ang nagbahagi ng kaalaman tungkol sa violence against women and children. Samantala, CDC Surveillance Officer HIV Counselor Jeffrey G. Coldre ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa HIV awareness. Dumalo sa nasabing aktibidad sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Richard Barlian, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilao, Liga ng Barangay President Georgeline Joy Quiachon, opisyales ng Barangay Tubtog at mga mag-aaral mula sa Tubtog Elementary School at Brooks Point National High School, AMAS Tubtog Extension. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Mayor Benedito ang Barangay Tubtog Council sa kanilang inisyatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga isyong tulad ng droga, rahasan laban sa kababaihan at kabataan at HIV. Hinikayat niya ang mga kalahok na ibahagi ang kanilang natutunan upang mapigilan ang paglaganap ng mga isyong ito at makapagbigay liwanag sa mas marami pang tao. Hera I. Olid, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Hera. Samantala, LGU Brooks Point at SSS naghahanda para sa paglalagda ng Memorandum of Agreement. Ito ay balitang hatid sa atin ni Christianites News reporter, Micaela Lagisma. Balitang Bayan! Nakipagpulong kay Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo ang mga kinatawa ng Social Security System SSS sa pangunguna ni SSS Branch Head Abdul Tahib A. Abirin, kasama sina SSO Trikingborn C. Lavarias Jr., MSR Erwin Artazo, LGU SSS Representative Norhati S. Adhohod at Admin Officer Myra Lilian Dulfo noong Biyernes 17 ng Enero taong kasalukuyan sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtog, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa nasabing pulong ang nalalapit na paglalagda ng Memorandum of Agreement MOA sa pagitan ng lokal ng pamahalaan ng Brooks Point at ng SSS upang maisaayos ang legal na dokumentasyon ng kanilang serbisyo. Sa kabila ng mahigit 15 taong serbisyong pipinigay ng SSS sa bayan, wala pa umanong formal na MOA na napipirmahan, kaya't itinuring itong mahalagang hakbang upang makasunod sa audit requirements. Layunin din ng LGU na magsimula ng one-stop shop kung saan sama-sama maglilingkod ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth at iba pang ahensya para sa kaginhawaan ng mga mamamayan, partikular ng mga maghahanap ng trabaho. Bagamat wala pang eksaktong petsa para sa pirmahan ng MOA, dadaan muna ito sa pagsusuri at pag-aproba ng sangguniang bayan bilang bahagi ng proseso para sa maayos na pagpapatupad ng kasunduan. Micaela Lagisma, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Micaela. Para sa isa pang Balitang Pangbayan, kapistahan ng Banal na Santo Niño sa Sitio Balacan, tinuluhan ni Mayor Benedito. Para alamin natin ang detalye kay Christianites News reporter Mark Garnaza. Balitang Bayan! Bilang pagdiriwang ng taon ng kapistahan ng Banal na Santo Niño, masayang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang fiesta ng Santo Niño Chapel.
kasama ang mga mananampalatayang Katoliko, araw ng Sabado, ika-18 ng Enero, taong kasalukuyan, na ginanap sa Sitio Balacan, Barangay Pangumbilyan, Brooks Point, Palawan. Kabilang sa mga dumalo sa naturang selebrasyon, sina Konsehal Richard Balian, Liga ng Barangay President Georgeline Joy Quiachon, at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Sa mensahe ni Mayor Benedito, kanyang binati ang sambayan ng Katolikong dumalo sa kapistahan at pinuri ang kanilang pananampalataya na patuloy na nagbubuklod sa komunidad. Hinikayat din niya ang lahat ng magkaisa sa pagdiriwang at ipagpatuloy mga tradisyong nagpapalalim ng pananampalataya at pagmamalasakit sa kapwa. Ang piyesta ng Santo Niño ay sumisimbolo ng pananampalataya tulad sa isang bata at malalim na debosyon ng mga Pilipino sa Batang Jesus. Ipinagdiriwang ito tuwing ikatlong linggo ng Enero sa pamamagitan ng makukulay na prosesyon, misa at tradisyonal na sayaw tulad ng sinulog at ati-atihan bilang pasasalamat at paghingi ng biyaya. Mark Bernaza, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mark. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Janeline Ojerio At ako naman po si Rian Grace Valdez-Tamon. Kami po muli ang Brooks Point Christian High School o Christianized News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat mga estudyante mula sa Brooks Point Christian High School o Christianized News Team. Susunod na po ang ating Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Ayan, minsan pa, narito na po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon naman po tayo ng isang informative at makabuluhang panayam. Kasama po ang ating guest. Ayan, pangalawang beses niya na po dito sa ating programa. Ayan, walang iba po mula sa Municipal Planning Development Office. Samahan niyo po akong i-welcome ang ating Planning Officer 3, walang iba po kundi si Engineer Christian Cairo Del Castillo. Isang magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga din po. Sana hindi ka nagsasawa sa mukha ko. Ayan, sir, nagpapasalamat po kami una-una dahil alam po namin na napaka-busy nyo, sir, na tao dahil malapit na po yung celebration ng National Bible Month. Kaya thank you, sir, sa yung pagbisita ulit dito. Thank you din sa pag-invite. Kami po ay nai-excite na makapanayan po kayo. Ayan, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Para po sa unang katanungan, ngayong buwan ng Enero, atin pong pinagdiriwang National Bible Month. Paano nyo po ito pinaghahandaan at sino-sino po ang mga involved dito, sir? Actually, pinapaghandaan natin ito sa pamamagitan ng pagko-coordinate sa mga sa mga Christian communities natin dito sa Brooks Point. Kasama po dyan yung Brooks Point Ministerial Fellowship, yung All for Elohim Ministries, at saka po yung ibang denominations pa po dito sa Brooks Point. Marami pa po sila, hindi ko na maisa-isa. Actually, kakamiting lang din namin nung Monday ng morning together with our mayor. And awa ng Diyos, naging okay naman at nagkaisa naman doon sa pinagmitingan ng mga bagay-bagay na dapat gawin para sa January 29. Balita ko, sir, first time po ito na magkakaroon po tayo ng celebration ng National Bible Month dito sa lokal po natin, sa Brooks Point. First time po, sir. Actually, tawag dito, yung iba po nating mga churches, tulad po ng Life Church and other churches po, ginagawa na po nila ito yung celebration na ito. Pero pagdating po sa local government unit na in cooperation or in partnership with the local government unit, first time po ito. First time po. Yes po.
Ayan sir, ano po ba ang batas na sumusuporta sa pagdiriwang na ito? Actually, sa pagkakaalam ko, it is RA 11163, authored by Manny Pacquiao and Joel Villanueva. At meron pa pong ibang mga senators na nag-author nito, na nire-recognize nila na ang Biblia ay dapat sineselebrate dito sa ating Pilipinas. Ayan. Sir, ano po ba ang kahalagahan ng ating pagdiriwang ng National Bible Month? Actually, first of all, since the Philippines is the only Christian nation in Asia, and Bible, syempre yung Bible yung pinakapundasyon natin. At natayo yung nabuo yung Constitution of the Philippines because of the Word of God, because of the Bible. Most of our ordinances, Republic Acts is based on the Bible. Most of it. So, ang pagdiriwang po, at saka yung mga moral values natin, most of the time talaga, in line talaga doon na nakalagay sa Biblia. Kaya ang pagdiriwang natin ng National Bible Week is very important and it is very significant to us. This is historical. Talagang napakahalaga po nito, sir, no? Yes. Sabay-sabay po tayong natututo dahil ang mga batas po pala ng Pilipinas ay naka-anchor. Or batas po ng mundo, no? Yes, actually. Ay naka-anchor po most sa of the moral values na naka-instill sa buong mundo, regardless kung Asia or Europe or America, talagang naka-instill, foundation talaga yung Biblia. Yan, sir. So, ano-ano po ang mga nakahandang lineup of activities para po sa celebration ng National Bible Month ngayong taon dito po sa bayan ng Brooks Point? Actually, meron unang-una sa lahat, magkakaroon tayo ng motorcade na gaganapin mula dyan sa Rotonda. 7 a.m. po yan sa January 29, ngayong taon. Pagkatapos tayo po ay magtitipon doon sa Octagon Plaza. Pagkatapos meron po tayong mga pa-Bible games doon. Siyempre, nandun din si Mayor at saka si Vice Mayor natin na magsasalita. And we also have the speakers and praise and worship celebration na gaganapin doon sa ating Octagon. And many more. May mga pagsasalo-salo po na inihanda ang ating local government unit at saka mga Christian communities po natin. And I hope na makapunta po yung bawat isa. Talagang nakaka-excite po ang mga activities na ito. Since first time po, no, sir? Yes po, na mangyayari dito sa Brooks Point. Ayan. Ano po ang mga paraan natin upang mahikayat natin ang ating mga kababayan na makiisa po sa pagtitipon na ito? Una-una dyan yung promotion. Yung bawat isa kasi sa atin, since, kumbaga, you can share Bible verse. Yes. Okay? Actually, kahit hindi lang sa January 27 or January 29. Actually, tuwing January 27 po talaga kinakandak yung National Bible Week. But here in Brooks Point, medyo na-delay na tayo sa ating mga bagay-bagay, kaya inatras natin ng konti. Pero at least, huli man, nakahabol pa rin. So, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, saan ka man pupunta o ano man yung ginagawa mo, you can always read and go back to the Word of God. And you can always share it to social media, wherever, kung ano man yung ginagawa mo. You can also download the YouVersion app. Yes. I personally recommend the YouVersion Bible application kasi, anong tawag dyan, marami siyang klase, iba't ibang version nandoon. You can cross-reference it. Tapos at the same time, meron siyang tinatawag na daily refresh na pagkagising mo, pwede ka magbasa ng Biblia, meron magpipreach na konti lang, tapos you can also read some word of encouragement para ma-encourage ka lang daily in your life. Yun po yung mga pwede natin gawin daily, hindi lang po sa 29 but so on po. Yes, every day of our lives. Ayan. So, bilang empleyado po ng gobyerno ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, at the same time, Christian po, ayan. Gaano po kaimportante sa buhay ng isang tao ang pagpapahalaga at pagbabasa po ng Word of God? Ang pagbabasa po ng Word of God ay napaka-importante. Meron po akong gustong i-share sa inyo na 4 na significance or factor. Una-una sa lahat is ethical guidance. As an employee or government employee po, ang Biblia po ay nag-o-offer ng mga principle katulad ng honesty, justice, compassion, at saka integrity. Okay po, sa bawat isa sa atin bilang isang empleyado. Pangalawa is strength at saka resilience. Bilang isang empleyado po ng government,
yung day-to-day basis po namin ay puro problema po yung kinakaharap namin. Planning kayo, sir, no? Yes, planning. So ngayon, mag-isipin namin, mga issues and concerns dito sa bayan ng Brooks Point. Sige, solusyonan naman natin. So dealing with those complex issues and concerns, pang-araw ko baga parang naging daily life na namin. Minsan nakaka-burn out, nakaka-drain. Pero on the other hand, parang mapapasabi ka na lang minsan, may pag-asa pa ba sa bansang Pilipinas? But, you know what? Looking back to the Word of God and looking to Jesus, the author and the finisher of our faith, it refreshes us daily talaga. Nare-renew tayo. Nare-renew yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Pangatlo is humility and service. Kahit na ilang beses na tayo na-promote, kahit na gaano ka man kataas yung posisyon mo or mababa yung posisyon mo, still, you have to put your feet on the ground. Okay? Yun po yung sinasabi ng Biblia. Sabi nga ng Matthew 5:5, "Blessed are those who are humble because it is they who will inherit the earth." Okay? And lastly po is personal growth. Ang pagbabasa po ng Biblia ay personally nag-grow po talaga ako. Not just spiritually, but by wisdom and by knowledge. Sobrang dami po ng mga wisdom na, anong tawag dito? Na ino-offer po ng Biblia. Basahin lang po natin. We can start. Ako, nung nagbasa po ako ng Bible, nag-start po ako sa John. Book of John. Tapos, binalikan ko yung Matthew. Pumunta ako ng Psalms and Proverbs, tapos bumalik ako doon sa Acts and so on. So, kasi bakit John? Bakit Book of John? Kasi yung Book of John po ay, sinasummarize na ano yung naging buhay ni Jesus Christ. Paano siya naging example dito sa earth. So, yun po, yun siya. Napakaganda po ng inyong sinabi, sir. Talagang, ang Bible is na, hindi lang po spiritually, no? Kundi pati personal growth po at wisdom, yun nga sinabi niyo, sir. Yes po. Sa paanong paraan po makikiisa ang bawat mamamayan sa pagdiriwang natin ng National Bible Month dito po sa ating bayan? Parang nasagot ko na siya kanina. Ayun po, pwede po tayong dumalo doon. Pwede tayong sumama sa ating motorcade. Magsuot lang po tayo ng puting damit. Puting damit, ganyan. Wala po tayong ni-raise na denomination dito. Wala po tayong ni-raise na pangalan ng simbahan dito. Ang ni-raise lang po natin ay ang salita ng Panginoon at saka ang ating Panginoong Jesus sa mga oras na po na ito. At sa mga time din na yon, you can also watch sa ating MIO. Magkakaroon po tayo ng live. You can comment, you can share, and you can also share the Bible po. So, thank you, sir. So, may nais pa po ba kayong ipabot sa ating mga kababayan? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Alright. So, ang gusto ko lang po ipaabot sa ating mga kababayan na araw-araw po tayo magbasa ng ating Biblia. Sapagkat, sabi nga po sa salita ng Diyos, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, bagkus sa salita din ng Diyos. So, kahit na gaano tayo kalusog, kapag tayo po ay hindi kumakain ng salita ng Panginoon, ang spiritual po natin na buhay ay payat. So, katulad po ng isang pagkain na tubig, kailangan po araw-araw po natin itong tinitake. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless everyone. Yan, maraming salamat po ulit, sir, sa inyong pagpapaunlak sa amin. At sir, talagang nabusog po kami sa inyong mga sinabi. Hindi lang po informative, kundi ito po ay full of wisdom sa mga makakarinig po nito. Ayan po. So, nagpapasalamat po kami ulit, sir. Sana hindi po ito ang huli, sir, ha? Of course. Ayan, sir, paano po nga ba kami makakatulong bilang information office? Paano po ba kami makakatulong sa pag-disseminate po ng information regarding po ng itong celebration po natin ng National Bible Month? Actually, may usapan na po kami ng ating head of office, si Ma'am Deborah. Ang Municipal Information Office po ay siyang mag-spearhead sa pag-promote po sa pamagitan ng pag-post po sa Facebook. And at the same time, kayo din po, sa pagkakaalam kayo, magde-design ng tarpaulin. Ipopost natin. Yes po. Sooner or later. At saka, magka-cover po ng ating gagawin doon sa Octagon Plaza. Ayun, sir, Ayan po. po kayo. Thank you very sir. much po. At God bless po. Ayan. God bless. Thank you. Talakayang Bayan.
Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Serbisyong Bayan! Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Ayan, nasa huling segment na po tayo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Unang-una po sa listahan, ayan, pabatid po, meron pong konsultasyon o screening para sa libreng surgical mission. Ayan, ang RTFNI Hospital, Rio Tuba, ay magsasagawa ng libreng surgical mission sa February 24 to 28, 2025. Kaugnay nito ay may pre-screening at mapping silang gagawin sa RHU Brooks Point ngayong araw ng Martes, January 28, 2025, 9 o'clock ng umaga. Ayan, kung kayo po ay may kilala na merong bingot, sungi, loslos o mga bukol na kailangang maoperahan sa madaling panahon ay pumunta lamang sa RHU Brooks Point. Maaari rin po kayo magpalista sa malapit na health center sa bawat barangay. Ayan po, nalalapit na naman po ang araw ng mga puso. Pabatid po sa lahat ng magkasintahan o mag-asawa na nais gawing legal ang kanilang pagsasama, inaanyayahan namin kayong makilahok sa ating kasalang bayan na gaganapin ngayong February 14, 2025 o sa araw ng mga puso. Ayan, pumunta lamang po kayo sa opisina ng Municipal Civil Registrar, dala po ang mga sumusunod na requirements. So ano-ano po ba ang mga requirements na kailangan ninyo para kayo ay maisaligal na? Una-una po, para sa mga couples na nag-iedad mula 18 to 24 years old, ito po ang inyong mga requirements. Una-una po is personal appearance of couples to the Office of the Municipal Civil Registrar. Original and photocopy of birth certificates, Senomar or Certificate of No Marriage from PSA. Pangatlo is personal appearance of the parents to sign. Para sa mga 18 to 20 years old po ay parental consent. Para naman po sa 21 to 24 years old ay parental advice. Sunod po is original and photocopy of Certificate of Pre-Marriage Counseling and Premarital Seminar. Ito po ay isinasagawa ng MSWD. Ayan. Sunod is couples valid IDs at ang inyong license fee po na 300 pesos. Para naman po sa mga couples na nag-iedad 25 years old pataas, ito po ang inyong mga requirements. Una is personal appearance of couples to the Office of the Municipal Civil Registrar. Pangalawa is original photocopy of birth certificate, Senomar, and then Certificate of Pre-Marriage Counseling and Premarital Seminar, couples valid IDs and license na 300 pesos. At gayon din po para sa mga 20 years old above na couples na nagli-live-in po ng 5 taon pataas, ay ito naman po ang inyong requirements. Personal appearance of couples to the Office of the Municipal Civil Registrar, original and photocopy of birth certificates, sunod po ay Senomar, then Certificate of Pre-Marriage Counseling and Premarital Seminar, couples valid IDs and affidavit of cohabitation. Ayan po, ang last day of submission of requirements will be on January 30, 2025. Ayan po sa lahat po ng mga kababayan natin na interesadong maisaligal ang kanilang mga pagsasama. Ito na po ang inyong pagkakataon. Mga kababayan, atin pong i-avail ang handog po na libreng kasal ng ating pamahalang lokal. Katuwang po ang Municipal Civil Registrar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpa-register na at maisaligal na ang inyong pagsasama. Ang sumunod naman po ay galing sa Municipal Public Employment Service Office. Ayan, alinsunod sa DILGMC number 2013-61, inaanyayahan ng lahat ng mga kasambahay sa bayan ng Brooks Point na iparehistro ang kanilang mga kasambahay sa barangay. Ayan, ang maaaring magparehistro ay General House Help, Yaya, Cook, Gardener, Laundry Person, at sino mang gumagawa ng gawaing pantahanan sa isang bahay bilang hanap buhay. Ayan, tandaan, magkakaroon ang ating bayan ng kauna-unahang pagdiriwang ng araw ng mga kasambahay. Ito ay isang espesyal na araw upang kilalanin
ang mahalagang papel ng ating mga kasambahay sa ating mga tahanan. Kaya't huwag nang mag-atubili, iparehistro na sila. Ayan, para po sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po kayo sa Municipal Public Employment Services Office. Kudos Brooks Point! Isang karangalan para sa bayan ng Brooks Point na mapabilang sa 31 LGUs ng Mimarupa na kinikilala bilang conferees ng 2023 Child-Friendly Local Governance Audit o CFLGA. Ayan, mula sa 18 LGUs noong nakaraang taon, ang pagtaas ng bilang ngayong taon ay patunay ng ating matibay na dedikasyon sa pagsusulong ng karapatan ng mga bata sa kaligtasan, kaunlaran, proteksyon, pakikilahok at mabuting pamamahala. Ayan, patuloy tayong magkaisa para sa kapangalan ng ating mga kabataan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan. At sa bumubuo po ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan, ang inyong host, na naghatid po sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Sapagkat ang informasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point. Bayang mahal naming sinilangan, iyong pag-ibig dumaloy sa sapsaban. Sa niyong umindayog ang kabuhayan, tanod mo'y maruyong sa kapatagan. Bayang mahal na ikaw ang nasa isip at aliw. Sa piling mo, lagi nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig. San man dalhin ang pagsing-pagsing, perlas ka ng linaw sa amin. Hindi ka iiwan, ika'y aalagaan. Beautiful Brooks Point, aming tahanan. Tuloy po kayo sa bayan namin, pakinggan ang tibok ng aming damdamin. Sa saliw ng agong at babandil, beautiful Brooks Point, inyong mahalin. Bayang mahal na pinigil, ikaw ang nasa isip at aliw. Sa piling mo, kami nananabik, iyong damhin
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.